Magandang araw! Welcome sa Lingua Tune kasama sina Teacher Sally at Teacher Sol. Samahan mo ako na magsanay sa pagbabasa o pakikinig sa mga seleksyon mula sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa, ika-4 na baitang, ika-9 na bahagi. Ang binyagan. May malaking handaan kina Mang Andoy. Bibinyagan ang kanyang unang apo. Sa isang tabi ng bakuran ay may mga nagkakatay ng baboy. Sa kabilang tabi naman ang mga babaeng nagkakatay ng manok. Nasa kusina sa itaas ng bahay ang mga nagluluto ng mga matamis at ang mga naghihiwa ng mga panahog sa ulam. Maraming-marami ang mga tumutulong kaya wala nang ibang gawin ang may pabinyag kundi sabihin ang mga lutong kanilang ibig. Marami ring handog buhat sa mga kapitbahay tulad ng manok, itlog, gatas, saging, malagkit, mangga, chiko at kung ano-ano pa. Sa limbayan din ang paglabas sa bakuran ng mga nagsitulong ng mangkok-mangkok na lutong ulam. Mga ika-10 ng umaga nang magtungo sa simbahan ang pangkat ng magpapabinyag. Si Aling Lulu, ang ina ng bata, ay karga na ang bibinyagang bata. Si Ginang Silahis, ang guro sa bayan, ang magiging ninang. Anong ganda at anong haba ng kulay rosas na damit pambinyag. Dinig hanggang sa bahay ang batingaw ng kampana nang ang bata ay binyagan. Pagdating sa bahay, isang sobreng may lamang pera ang iniabot ng ninang sa ina ng bata bilang pakimkim. Ito raw ay upang huwag kapusin sa pera ang bata sa kanyang paglaki. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Sagutin ang mga ito at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, sino ang ina ng bininyagan? A. Ginang Silahis. B. Aling Lulu. C. Aling Senyang. Pangalawa, ano ang batang bibinyagan? A. Babae. B. Lalaki. C. Hindi sinabi. Pangatlo, sino ang magiging ninang? A. Aling Lulu. B. Aling Senyang. C. Ginang Silahis. Pang-apat, kaano-ano ni Mang Andoy ang bibinyagang bata? A. Anak. B. Apo. C. Pamangkin. Pang-5, ano ang handa sa binyagan? A. Baka at kalabaw. B. Bibe at kambing. C. Manok at baboy. Pang-6, ano ang handog ng mga kapitbahay? A. Aklat ng bata. B. Laruan ng bata. C. Pagkain. Pang-7, ano ang iniuuwi ng mga nagsisitulong? A. Lutong ulam. B. Bungang kahoy. C. Matamis. 8, anong oras lumabas ng bahay ang bibinyagan? A. Ika-8 ng umaga. B. Ika-10 ng umaga. C. Ika-12 ng tanghali. Pang-9 na katanungan. Paano nalaman sa bahay na nabinyagan na ang bata? A. Sinabi sa radyo. B. Nakita sa telebisyon. C. Tumugtog ang kampana. At ang huling katanungan, ano ang pakimkim ng ninang sa bata?
A. Kuwintas. B. Laruan. C. Pera. Mariang Makiling. Sinasabing noong araw ay may napakagandang dalagang nakatira sa isang bundok sa Laguna. Siya ay si Mariang Makiling na itinuturing na isang diyosa. Lagi siyang nakasuot ng mahaba at puting-puting damit na may mga perlas at brelyante. Mahal na mahal ni Maria ang mga karaniwang tao. Lagi niyang tinutulungan ang mga magsasaka at iba pang mahihirap na taong bayan. Sa tulong niya ay umaani ng sagana ang mga magsasaka. Nakahuhuli ng marami ang mga mangingisda at magaan ang pamumuhay ng lahat sa Laguna. Isang araw nawala ang perlas at brelyante sa kanyang damit. Gayon na lamang ang pagdaramdam ni Maria sa mga tao. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nila ginantihan ng katapatan. Buhat noon, hindi na nakita pang muli si Maria. Humirap na rin ang kabuhayan sa Laguna. Bilang paggunita sa kanya, ang bundok na kanyang tinirhan ay tinawag na Bundok ng Makiling. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Sagutin ang mga ito at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, saan naroroon ang bundok ng Makiling? A. Bulacan. B. Laguna. C. Rizal. Pangalawa, ano ang turing ng mga tao kay Mariang Makiling? A. Dalagang Bukid. B. Dalagang Maynila. C. Diyosa. Pangatlo, sino ang mga tinutulungan ni Mariang Makiling? A. Alkalde. B. Mahihirap na taong bayan. C. Mga may kaya. Pang-apat na tanong, anong mga damit ang isinusuot ni Mariang Makiling? A. Mahahabang puti. B. May ikling sunod sa moda. C. Mahahabang itim. Panglima, sino ang mahal ni Mariang Makiling? A. Mga hayop. B. Mga halaman. C. Mga karaniwang tao. Pang-anim, bakit nagdamdam si Maria sa mga tao? A. Hindi siya ginantihan ng katapatan. B. Hindi siya dinakila ng sapat. C. Hindi siya binabati sa daan. Pang-pito, ano ang nawala kay Maria? A. Mga damit niya. B. Mga perlas at brelyante. C. Mga alagang hayop. Pangwalo, paano niya ipinahalata ang kanyang pagdaramdam? A. Pinarusahan niya ang mga tao. B. Hindi na siya nagpakita sa mga tao. C. Pinarangalan niya ang mga tao. Ikasyam na katanungan, bakit magaan na magaan ang pamumuhay ng mga tao sa Laguna noon? A. Dahil sa kanilang kasipagan. B. Dahil sa kayamanan ng kanilang lupa. C. Dahil sa mga tulong ni Mariang Makiling. Pang-sampung katanungan, paano siya dinakila ng mga ito? A. Sinasamba pa siya hanggang sa ngayon. B. Ipinangalan ang bundok sa kanya. C. Pinaghahanap siya. Ang kapisanan. May isang buwan nang nakapagsimula ang klase sa mga paaralan. Magkakakilala at magkakaibigan ng lahat ang mga bata sa klase ni Binibining Ligaspi.
Magkakakilala at magkakaibigan na kayong lahat, ang sabi ni Binibining Legaspi. Maaari na tayong bumuo ng isang kapisanang mangangalaga sa kayusan at kagandahan ng ating paligid. Tuwang-tuwa ang mga bata. Noon din ay naghalal sila ng pamunuan. Nahalal na Pangulo si Luis at pangalawang Pangulo si Nardo. Ang lumabas na kalihim ay si Elena at ang pangalawang kalihim ay si Linda. Si Letty na anak ng kanilang punong guro ang nahirang na Ingat Yaman at ang pangalawang Ingat Yaman ay si Esther. Napagkaisahan din nilang pangalanang Kaisahan ang kanilang kapisanan. Ang mga nahalal ay pawang karapat-dapat sa kanilang mga katungkulan. Masigasig na bumuo ng saligang batas ang mga bata. Ang nakatutuwa sa lahat ay ang kauna-unahang napagkasunduan ng kapisanan ay ang pagliliwaliw sa Pansol, Laguna sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Sagutin ang mga ito at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, sino ang guro sa klaseng nabanggit? A. Binibining Legaspi. B. Ginang Legaspi. C. Binibining Luna. Pangalawa, kailan natatag ng kapisanan ng klase sa ating kwento? A. 1 linggo pagkabukas ng klase. B. 1 buwan pagkabukas ng klase. C. 1 taon pagkabukas ng klase. Pangatlo, paano tinanggap ng mga bata ang mungkahing pagtatatag ng kapisanan? A. Buong kasiyahan. B. Baliwala lamang. C. Waring napipilitan. Pang-apat, sino ang nahalal na pangulo ng klase? A. Dado. B. Luis. C. Nardo. Panglimang katanungan, sino ang nahalal na kalihim? A. Elena. B. Esther. C. Letty. Pang-anim, sino ang nahalal na Ingat Yaman? A. Elena. B. Esther. C. Letty. Pang-pito, ano ang naging katungkulan ni Linda? A. Kalihim. B. Pangalawang Ingat Yaman. C. Pangalawang kalihim. Pang-walo, ano ang naging pangalan ng kanilang kapisanan? A. Kaisahan. B. Pagkakaisa. C. Katatagan. Pang-siyam, sino ang anak ng kanilang punong guro? A. Elena. B. Esther. C. Letty. Ika-10 katanungan, saan nila napagkaisahang magliwaliw? A. Balara. B. Laguna. C. Pansol. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang panoorin ang susunod na bahagi ng video na ito. Paki-like, comment, share at subscribe na rin. Hanggang sa muli, paalam!